We're at the 2-hour mark at hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. So, babalik tayo. Babalik tayo. Now, guys, ano ba? Like, is this nakikita niyo na ba yung na-excite na ba kayong gawin to? Na-excite na ba kayo? You know, sobra daw na-excite. Okay. So, okay na. Di pa tayo tapos Di ba nasa messaging na tayo? Tapos na tayo sa RCBCC email outreach. Dito naman tayo sa outreach messages, di ba? Another thing that we have created is the outreach messaging sa loob ng GPT. Now, right now, inaayos pa namin siya, but hopefully by next week meron na. So, example lang naman yan. Yeah, click here to get started with your messaging. Hingi lang niya yung offer statement mo. Tapos, ito yung maganda. Nakikita niyo ba to? Pag nilagay mo yung offer statement mo, yung USP mo, and all that shit, siya nagagawa ng network reach out, siya nagagawa ng connection request, siya nagagawa ng sampling email, siya nagagawa ng follow-up doon sa sampling email, siya nagagawa ng kapag sinabi ng client na thank you, siya na rin gagawa ng message kapag sinabing not interested, siya nagagawa ng cold email, siya na rin gagawa ng platform cover letter mo. Okay? So let's try it. Sabihin natin yung offer natin. Saan offer natin? Health Aesthetic Clinics offer. Pero, para mas maganda, sabi nga ni Sean, di ba, papakainin natin siya. So, ilagay din natin yung top 5 pain points, saka top 5 desired outcomes. Yan, ilagay natin dito. So, aside doon, ilagay din natin yung unique selling proposition natin na pinili natin kanina. Yan. Unique selling proposition. USP. Ano pa ba pwede natin ilagay? Pwede ilagay natin to. Pero sige, ito na lang muna. Sabihin natin, ito lang gusto natin ilagay. So, guys, are you following? Are you following it? I-enter ko na. Enter. Tingnan natin. Perfect. Strong, clear offer, etc. So, ayan. Ito na yung network reach out mo. Yan na yun. Hey, blank. Pati yung break, kalimbawa, di ba, sa messaging, kailangan may break para hindi mo mukhang spam. So, sabi siya nagagawa. Yan. I have Linux increase premium treatment bookings like Pole Talks, PRP, and Filter. Yan. Yan siya. Ano gusto nyo gawin natin sunod? Can you guys let me know? Ano yung gagawin natin susunod? Yan. Sampling. Sige, sampling. Email. Sampling email. Ayan. Love your wife, so I made you this. Hey, Blank, know you're going to be actively posting love the vibe, but I know. So I made this mini content revamp suggestions from one of your recent posts. Ayan, so may ganyan. So nagbibigay na siya ng sample. Siya na siya nagbigay ng sample. I got nothing else to ask of you. Just wanted to send something helpful your way, etc. Yan yun. Yan yung email. Tapos, syempre, katulad issues, kapag nagko-email, kailangan may follow-up. Yan. So, bibigyan ka niya ng 3 follow-ups. Tapos, ang maganda, yung follow-ups, ito na siya, di ba? Di ba? Post revamp yung sinad natin. So, natatandaan niya yan. Tapos, follow-up number 2. And yung offer mo, number 3. So, may days din kung kailan mo siya isasend. Yan. Okay, next. Gawin natin. Anong sunod? Ano yung sunod natin gagawin? Number 2. Thank you. Thank you and not interested. Yan. Yan. If they said thank you kapag nakuha nila yung sample mo, sabi na thank you. You're welcome. If you have any questions about the sample I gave or how we can use it, blah, blah, blah. Either way, feel free to use it as a resource, wishing you the best with the clinic. That's via email na siya. Ito via DM. Pansin niyo ito ng version, may via DM, may via email. Kapag sinabi naman nilang not interested, ito yung gagawin. Ayan naman yung sa email. Okay, sunod. Ano sunod natin? Number 1, connection request. Yan. Yan. So, LinkedIn connection request.
Ayan, mag-add note ka pag hindi pa sila friend. Ayan, love connecting with aesthetic clinic owners here on LinkedIn. Would you be open to connecting? Tapos pag in-accept na nila yung request mo, ito na yung message. Follow up kapag hindi sila nag-reply sa message mo, ito. Pag in-add ka na nila. Pag Facebook naman, ito lang. Follow up, ito. Ayan. Next. So natin cold email naman. Okay, by the way, do you guys know what cold emails are? Alam niyo ba ang cold email? Cold email is basically emailing someone who doesn't know you. Okay, yun lang siya. Yun lang talaga siya. So RCBCC method, that's na ginawa ni Sean kanina, it's ganun siya. Now, for example, kasi RCBCC method, di ba kailangan mo na mag-research ng post niya, ng ano. Kung medyo tinatamad ka, etong gagamitin mo yung cold email na wala masyadong, You know, yan, ganyan siya. pwede lakas, pwede rin. Yan, so, ang ginawa ko kasi dito, lahat ng cold emails ito less than 60 words para mas madali siyang basahin. Now, di ba, ganyan siya. Pwede mo ring baguhin to and say na try and use the USB for the messages. Mapapansin mo minsan mag-iiba yung cold email pati yung messaging kapag ginamit yung USB. Ayan. You know, wanna see, do you feel like your premium treatments, blah, blah, blah. Ayan. Yun. Tapos freelance platform next. Platform. Ayan. Tingnan natin anong sabihin niya. Yan na. Yan na yung cover letter mo. Gagawin niya na. But yeah. Yun na siya. Guys, any questions so far? Like, magkakaroon ka pa kaya ng problema pag meron ito? Like, yan yan. Guys, let us know sa chat. Okay? Kasi kapag tahimik ka, hindi namin alam kung ano pang nangyayari sa inyo. Okay? Now, alam niyo ba yung sa Trello? Alam niyo ba yung nasa Trello, ano natin? So, lahat ng messaging sa Trello, ito siya. Ginawa ko siya dito. Parang gagawin nyo, copy-paste na lang siya. Copy-paste nyo lang sa Trello nyo, hindi na kayo mahirapan. Diba, hindi mo wala ka lang i-click na link. Copy-paste mo lang yung sarili mong message. Ayan. Okay. Now, last but not the least, diba, meron ka na nito. Okay, so sabihin natin yan, i-copy-paste ko siya dito. Right? Ano yan? Messaging outreach. Dito ko siya copy-paste. So last but not the least, yung mga nahihirapan mag-post dyan kasi magsusulat ka pa and all that shit. Ito na siya. Gagawin namin, pwede kang nito, copy mo lang yan, upload mo yung 90-day content na nandun din naman sa doc. And all you have to do is hit enter. Ayan. So gagawin niya, gagawa na siya ng content para sa'yo. Ayan. Tapos minsan nagpapatawa pa siya, ayan. Missing premium treatment bookings, you could send me a message. Ayan, advice versus reality, how to fight anti-candidates for the burnout. Ayan. Ayan, friends don't let friends post reels hoping they'll go viral. Yeah, the personality test. I took a personality test last week. Turns out I was a teaching architect out in Alay tracks. That's why I'm probably obsessed with building client acquisition systems for aesthetic clinics at Pittsburgh. Yeah. Post type, what can I say? They say most important thing is Instagram followers. They haven't really cleared, heard about the client journey that post Sigma on autopilot. Yeah. Do 7 more. Ayan natin. So, iba-iba siya, hanggang 90 siya. Pero mapapansin mo, may napansin nyo ba, hindi na siya based sa offer nyo, based din siya sa USP. Do you guys notice it? And, ang mangyayari niyan, kapag based siya sa USP, lahat kayo, kahit pare-pares kayo ng service, magkakaiba yung post nyo, magkakaiba yung offer nyo, magkakaiba yung banner nyo. Kaya kung inuna muna yung USP, para kahit pares kayo ng offer, literal na parehas, magsa-stand out ka pa rin, kasi ikaw namimili kung anong USP ang gusto ko. And depende rin sa USP, dun din nakadepende yung mga steps na gagawin mo kung paano i-deliver yung service, di ba? Kasi yung steps mo, it's based on the USP, not just on the offer. And post type.
Ano pa ba nandito? But yeah,